sa lahat. Tatay na nagtangkang ibenta ang sarili niyang anak online, huli sa entrapment operation sa Quezon City. Nagpumiglas pa ang suspect ng mga corner ng mga otoridad. Inilako umano ng suspect ang sanggol sa isang private group sa halagang 50,000. Ang iba pang detalye sa krimeng yan, abangan dito sa Frontline Pilipinas. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-12 araw ng Setyembre, taong 2024. Kasamang buong persa ng News 5. Narito na mga po ang frontline na balita. Defense Secretary Gibo Teodoro, bali-balitang kakalas na raw sa gabinete ng administrasyon. Pero sagot siya ng Pangulo, Fake news. Yan. mahigit 2 bilyong pisong hinihinging pondo ng opisina ni Vice President Sara Duterte, tinapyasan at ginawang 733 million pesos na lang. Ilang babaeng menor de edad na bagong biktima umano ng pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy, umaming ginahasa sila ng leader ng Kingdom of Jesus Christ. 10 taong gulang na babae, pinatay sa sakal gamit ang extension wire. Natagpuan siyang patay sa ilalim ng lababo sa Atimonan, Quezon. Pinatilyong pinagbintangang nagnakaw, pinagbabaril ng lasing sa loob mismo ng barangay hall sa Cabuyao, Laguna. Bagyong Bebingka, napanatili ang lakas habang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Ang iba pang weather update, alamin. Sa showbiz, kilalanin ang big winners ng MTV Video Music Awards. At ang pasabog na performance ni Katy Perry. Tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na fake news ang balitang magre-resign daw si Defense Secretary Gibo Teodoro. Desperado raw ang mga taong nagpapakalat niyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Fake news. Yan. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa bali-balitang magre-resign na raw sa kanyang gabinete si Defense Secretary Gibo Teodoro. Sinabi yan ng Pangulo matapos niyang pangunahan ang pamamahagi ng bigas sa Tayuda sa higit 1,000 mangingisda sa Navotas City na naapektuhan ng Manila Bay oil spill. Sa isang punto ng panayam kay PBBM, tinawanan pa ng Pangulo ang issue. Wow. Talaga? May lumabas na balitang gano'n. Na nag-resign daw si Secretary Gilbert Teodoro. Talaga naman. Kaninang umaga, tinawagan daw agad ni Pangulong Marcos si Secretary Teodoro para magkalinawan. Tinawagan ko siya kaninang maaga-maga. Magre-resign ka daw. Bakit? Sabi niya, bakit paalisin mo na ako? Sabi ko, bakit kita paalisin? Wala naman tayong problema. Hindi, yun ang lumabas na balita. Sabi niya, huwag natin papansinin. Sabi ko, pero kailangan natin sagutin. Natawa man si PBBM sa chismis ng pagbibitiw ni Teodoro, seryoso naman ang mga banat niya sa mga nagpapakalat ng fake news. Ito mga desperado, nag-iimbento na lang ng istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. Bagamat walang pinangalanan si PBBM, pinaalalahanan niya ang publiko na maging mapanuri at maingat sa mga nababasa online. Huwag daw agad maniwala kung wala itong pruweba. Sakali mang magkaroon ng pagbabago sa gabinete ng Administrasyong Marcos, mismong ang gobyerno raw ang mag-aanunsyo nito. Hindi sila ang mag-a-announce, walang alam yan. Kami ang mag-a-announce. Sa kasalukuyan, ngayong araw ito, walang pagbabago. We have the advantage. We know the truth. So we will give it to you as soon as we can and as quickly as we can so that people understand what is going on. Wag po kayo ngayon.
Sinigundahan din ng Department of National Defense ang pahayag ni PBBM. Nakafocus daw si Secretary Teodoro at ang DND sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa para protektahan ang ating teritoryo at soberanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mahigit 1 bilyong piso ang tinapyas ng komite sa Kamara sa panukalang budget ng opisina ni Vice President Sara Duterte para sa susunod na taon. Sa kabila nito, nanindigan ang bise na kaya nilang magtrabaho, may budget man o wala. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Formal nang tinapyasan ng House Committee on Appropriations ang panukalang budget ng Office of the Vice President. Halos 1.3 billion pesos ang binawas ng komite sa orihinal na budget na hinihingi sana ng opisina ni Vice President Sara Duterte para sa susunod na taon. Mula sa higit 2 billion pesos, mahigit 733 million pesos na lang ang itinira ng komite sa budget ng OVP. Ayon kay Appropriations Committee Senior Vice Chairperson Stella Kimbo, nagdesisyon silang ibigay na lang ang ibinawas na pondo sa social programs ng ibang ahensya. Kabilang dyan ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program ng DSWD at Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients program ng DOH. Napakaraming social programs na ini-implement, tila redundant. Bakit merong sariling medical assistance program, meron naman tayong MAIFIP sa DOH. Bakit merong sariling burial assistance, meron naman tayong AICS sa DSWD. Sinita rin ng mga mambabatas ang mababang utilization o paggastos ng OVP sa pondo para sa social programs nito. Ito raw ang isa pang rason kaya nagdesisyon silang i-transfer na lang sa ibang ahensya ang pondo. Ang sabi namin is, why don't we just transfer the funds for financial assistance to the national government agencies na subok na. It doesn't mean na mababawasan ang kanyang pagtulong. Kabilang sa apektado ng budget cut ang operating expenses ng OVP sa susunod na taon, gaya ng pondo para sa supplies, ayuda, pambayad sa utilities at renta sa 10 satellite at 2 extension offices ng BICE. Minabuti po naming balik po siya sa levels ng 2022 na kung saan ang Vice President natin noon only maintained a single office. Bahala na po sila doon. Kung magka-cancel po ba sila ng contracts, kung sila po ba ay magte-take in ng donations, that is completely up to them how they will implement or execute the budget. Unang lumutang ang mungkahing tapyasan ng budget ng OVP matapos hindi siputin ni VP Sara at ng mga opisyal ng kanyang tanggapan ang ikalawang hearing noong Martes. Pero dahil pagdedebatihan pa sa plenaryo ang budget, pwede pa rin itong iapila at mabago. Malinaw po na napakarami pong tao na involved dito po sa pag-aproba ng budget. Hindi lang po 2 tao. And of course, after the budget is approved, alam naman po natin, ang budget execution is solely by the executive. Ano man ang kahinatnan ng pondo ng OVP, una nang nanindigan si VP Sara na tuloy pa rin ang trabaho nila kahit magkano ang makuha nila. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mariin namang pinabulaanan ng kampo ni dating Bambantarlac Mayor Alice Go ang aligasyon ng NBI na gumamit siya ng body double para lituhin ang mga operatiba na naghahanap sa kanya noon. Ayon sa kampo ng dating alkalde, napakababaw ng akusasyon sa kanya. Hindi raw ito magagawa ni Go lalo't kilala na siya sa buong Pilipinas matapos madawit sa isyu ng Pogo. Mas nakakaya raw sa panig ng dating mayor kung ginawa niya ito. Lumutang ang aligasyon ng body double ni Go nung huling pagdinig sa Senado nung Lunes. Pinakita kasi ang litrato ng isa sa mga empleyado ni Go sa munisipyo na kamukha niya at pareho rin ang format ayos ng buhok. Una na rin sinabi ng NBI noon na kumpirmadong may body double si Go na sinundan pa raw nila noon para mahanap ang dating mayor.
Sa ibang balita, bistado ang isang ama na ibinebenta ang sarili niyang sanggol na anak sa Quezon City. Ang suspect, pinopost online ang litrato ng anak at inaalok sa halagang 50,000 pesos. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Posas! Nagpupumiglas pa ang 28 anyos si alias Wesley ng palibutan ng mga ahente ng NBI Special Task Force sa Quezon City. Inaresto si Wesley dahil sa pagbebenta ng 11 buwang gulang niyang sanggol na anak online. May nagtimbre daw sa NBI na ipinost at inilako ng sospek ang kanyang anak sa isang private group sa social media sa halagang 50,000 pesos. Nang makumpirma ito ng mga otoridad ay ikinasa na nila ang entrapment operation. Paliwanag naman ng sospek, iniwan siya ng nanay ng sanggol kaya napilitan siyang ibenta ito. Wala rin daw siyang trabaho na pangtustos sa bata. Sa kwento niya, gusto niya kasing magsimula ulit. Iniwan na kasi siya nung nanay ng bata and kumbaga fresh start. So, nahihirapan din siya kasi siya yung nag-aalaga. So, yun yung sabi niya, kaya naisipan niyang ibenta na lang sa Facebook itong anak niya. Muli namang nagbabala ang otoridad sa publiko na dapat dumaan sa legal na proseso ang planong pagpapaampon, lalo't posibleng mapahamak ang bata. Sinampahan na ng reklamong child trafficking at resisting arrest ang sospek. Nasa kustodiya na ng DSWD ang nasagip na sanggol. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Pinagbabaril sa ulo ang isang binatilyo dahil sa pagnanakaw umano sa Cabuyao, Laguna. Ang krimeng yang nangyari sa loob mismo ng barangay. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Bulagta at naliligo sa sariling dugo nang madatna ng binatilyong yan sa loob ng barangay hall sa Cabuyao, Laguna. Yan ang sinapit ng 16 anyos na biktima matapos siyang pagbabarilin sa ulo. Kwento ng hepe ng mga barangay tanod na si Aquilino Badiao, alas 5 ng hapon noong linggo nang magwala sa bahay ng biktima ang isang lalaking inaakusahan siyang nagnakaw ng bakal. Sabi ni Badiao, sa barangay na lang daw nila pag-usapan ang problema. Nang kumalma ang sitwasyon, sinundo ng isa pang tanod ang binatilyo saka siya dinala sa barangay. Sabi ko, diyan ka muna at itatawag ko to sa Bausi kasi nga minor de edad ka, kailangan Bausi kung kaso. Pinasundo ko na rin yung magulang. Pero habang hinihintay ang magulang ng binatilyo, biglang dumating sa barangay ang nakainom noong sospek at nag-cruise ang landas nila. Dito na sinakta ng sospek ang biktima. Sinubukan pa raw awatin ng mga barangay tanod ang sospek pero bigla itong bumunot ng baril saka pinaulanan ng bala ang ulo ng binatilyo. Mabilis din daw tumakas ang suspect. Pero dahil agad na-i-report sa mga pulis ang nangyari, naaresto rin ang suspect nung araw na yon pero walang baril na nakuha sa kanya. Kwento ng ina ng biktima, sinundo rin siya ng tanod pero nagulat na lang siya nang malamang patay na ang anak. Pagpunta ko doon, ano kung uuwi na ako. Wala namang kuha ng CCTV sa loob ng barangay dahil sira raw. Kasalukuyan namang nakakulong sa Cabuyao Police Station ang suspect na nahaharap sa kasong pagpatay. Nagpapalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Patay sa pananakalang 10 taong gulang na babae sa Timonan, Quezon. Itinago pa ang bangkay ng bata sa ilalim ng lababo. Nagbabalik si Brian Basa. Bangkay ng natagpuan sa ilalim ng lababo ang isang 10 taong gulang na batang babae sa Atimonan, Quezon. Tila pilit na isiniksik ang bangkay ng bata at tinakpan pa ng mga kaldero at kawali. May nakatali ring extension wire sa leeg ng bata. Ayon sa Quezon Provincial Police, pinatay sa sakal ang biktima nitong Lunes sa paupahang bahay na pag-aari ng kanyang lola. Ang suspect sa pagpaslang, ang lalaking umuupa sa unang palapag ng bahay. Ayon sa kwento ng ilang kapitbahay, narinig nilang nagtatalo ang suspect at ang kanyang kinakasama bago dumating ang biktimang iniwan sa bahay ng kanyang lola. Dumilim daw po ang paningin ng suspect tapos nakita po yung bata, sinakal na. Gamit ang Extension wire. Nakuna naman sa CCTV ang itinuturong suspect nang tumakas ito sakay ng motorsiklo bago natagpuan ang bangkay ng bata.
Nag-post pa raw ng tula sa Facebook ang suspect na tila humihingi ng tawad sa nagawa niyang krimen. Agad namang nakipagtulungan sa mga pulis ang ka-live-in ng suspect, kaya natunton at naaresto siya sa Rosario, Batangas. Hindi pinangalanan ng mga pulis ang suspect na umamin din sa pagpatay. Bagamat walang nakikitang palatandaan sa katawan na hinalay ang bata, isa sa ilalim pa rin sa autopsy ang bangkay nito. Sinampahan na ng reklamong murder ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nahuli na ng Interpol sa Dubai ang Pinoy na umano'y big-time child sex trafficker. Kinilala ang suspect na si Teddy J. Mejia. Taong 2021 pa nang lumabas ng bansa si Mejia para magtago. Iniharap siya sa media kanina ni Interior Secretary Benhur Abalos na kauuwi lang mula sa official visit sa Minister ng Interior ng Dubai. Ayon sa mga otoridad, inaalok ng suspect ng pera ang mga bata para makunan ng malalaswang video. Matapos niyan, ibebenta niya ang masiselang video sa mga dayuhan. Bahagi umano si Mejia ng sindikatong nambibiktima ng mga bata sa bansa. 4 kabilang si Mejia ang hawak na ng mga pulis. 3 naman ang patuloy na hinahanap. Sinampahan na ng mga kaukulang kaso si Mejia. Talabos ang isang lalaki dahil sa pagnanakaw sa isang bahay sa Rodriguez, Rizal. Ang suspect nakatakas na pero bumalik pa. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa pool sa CCTV ang pag-akyat ng lalaking nakaputing t-shirt sa bahay na yan sa Rodriguez, Rizal nitong Martes. Sumilit pa siya sa bintana at tumingin sa paligid saka pumasok. Hindi na nakunan ng CCTV pero kinuha raw ng lalaki ang wallet ng isang ginang na natutulog doon. Pero nagising daw ang biktimang si Imelda, di niya tunay na pangalan, at nagsisigaw nang makita ang lalaki sa kanilang kwarto. Dito na raw sinaktan ng magnanakaw ang ginang. Kaya po nung nagising yung biktima, pinagsusuntok niya po at tinakot. Doon na rin po nagising yung witness natin na kasamahan ng biktima sa loob ng bahay. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang parehong lalaki na tumatakbo sa balkonahe. Wala na siyang suot na t-shirt pero may nakasampay na tela sa leeg niya. Lumambitin siya sa poste saka nagpadaos-dos para makababa. Saan naglakad sa kalsada na parang walang nangyari. Ayon sa mga pulis, nakilala ng biktima ang suspect na isang parcel delivery courier sa kanilang lugar. Sa araw-araw na pagdaan ng rider dito sa lugar na to para mag-deliver, tila na paghandaan na raw niya kung paano aakyatin ng bahay ng kanyang biktima. Umakyat siya sa poste ng ilaw at dumaan sa balkonahe para mapasok ang bahay ng biktima. Ilang oras lang matapos looban ng bahay, bumalik pa pala ang suspect para kaswal na magtanong na parang walang nangyari. Kung may nakita daw po ba kaming puting damit, sakto po nandito po kami sa labas. Sabi niya, nagtataka siya kung bakit daw po kami aligaga, ba't parang aligaga daw po kami. Sabi ko, ano yung damit, yung tatak, tao gama daw po. Tapos yun, sabi ko, kaya si Kuya Doc, sabi ko, Kuya Doc, tugma yung damit na kinukuha, yung naiwan sa taas. Bukod sa ginamit niyang saplot, dalawa po kasi yung kanya damit na dala, yung may sapin. So, yung isa po, nadala niya pa rin pagdakas niya. Ma'am, dahil importante daw sa kanya yung t-shirt na yun, ma'am, dahil yun ay souvenir regalo po sa kanya. Dito na naaresto ang suspect na si alias Dex, 26 anyos. Itinanggi pa ng suspect ang bintang noong una pero umamin din kalaunan. Maharap siya sa kasong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Isa pang insidente ng pagnanakaw ang nasa pool sa CCTV sa Quezon City. Sa sari-sari store na ito sa Barangay E. Rodriguez, makikita ang isang lalaking nagpanggap na customer. Kinausap pa niya mga tindera, pero na makahanap ng tiyempo, pasimple niyang ninakaw ang isang cellphone. Matapos niyan, hindi naman bumili ang suspect, saka dali-daling umalis sakay ng motor na minamaneho ng kanya umanong kasabwat. Inireport na yan sa mga otoridad at kasalukuyan silang hinahanap. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Itinuro ng dating warden ng Davao Prison and Penal Farm si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya umanong nagpapatay sa 3 Chinese drug lords sa loob ng kanilang kulungan noong 2016. At live mula sa Batasang Pambansa sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, tapos na ba itong hearing na ito? Yes, Julius, patuloy pa rin nga yung interpellation dito ng mga mambabata sa Quad Committee tungkol dun sa extrajudicial killings noong panahon ng Duterte drug war. Kanina nga, 2 resource persons na yung pinakontempt matapos nga hindi sumunod dun sa subpoena at hindi pagsagot sa mga tanong ng mga mambabatas. Sa pagharap sa Quad Committee kanina ng dating hepe ng Davao Prison and Penal Farm na si Bucor Senior Superintendent Gerardo Padilla, kinumpirma niya ang pahayag ng hitman na si Leopoldo Tan na tumawag nga sa kanya ang isang kaboses ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para i-congratulate siya sa nangyaring pamamaslang sa 3 Chinese drug lord sa loob ng Davao Penal Farm noong 2016. Una nang dinenay ito ni Padilla pero nilinaw niyang napilitan lang siyang magsinungaling noon dahil sa takot para sa seguridad niya at ng kanyang pamilya. Matatanda ang sinabi kasi noon ni Padilla na mismong si dating CIDG Central Visayas Officer at PCSO General Manager Royina Garma ang nag-utos sa kanya sa telepono na may mangyayaring operasyon sa kulungan at palampasin na lang niya ito. Pero pinabulaanan din ito ni Garma na present din sa hearing ngayong araw. Tumanggi na rin siyang sagutin ang iba pang tanong kaya sa huli pinakontempt din siya ng Kamara. Para naman malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo, nagmosyon sa kanina ang isang mambabatas na mag-request sa National Telecommunications Commission ng call record sa mga telco ng sinasabing mga phone call noong 2016. Bukod sa issue ng pagpatay sa Chinese drug lord sa Davao, tinalakay rin ang issue sa Pogo. Kanina muling kinontempt ng komite si dating presidential spokesperson Harry Roque dahil bigo siyang ibigay ang mga dokumento na pinasabpina ng Quadcom. Ipinag-utos ng komite na i-detain ulit si Roque sa Kamara hanggat hindi niya pinapasa ang mga kailangang dokumento o kung ma-dissolve na ang Quad Committee. Julius, nanindigan naman si Roque na hindi na siya dadalo sa mga susunod pang pagdinig ng Quad Committee at sinabi nga niya na magsusumiti siya ng petisyon sa Korte Suprema para questionin yung mga aksyon ng Quad Committee. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Naghain na ng counter affidavit ang kampo ni dating Bambantarlac Mayor Alice Go para sa reklamong misrepresentation laban sa kanya. Nanindigan si Go na premature ang reklamo laban sa kanya. Ibinase lang daw ito sa findings ng NBI na anilay kulang din sa authentication at comparative exam. Matatandang sinabi ng NBI na nagmatch ang fingerprints ni Go at ng Chinese national na si Go Waping base sa kanilang analysis. Gate ni Go, isinama niya ang lahat ng kanyang declaration tulad ng citizenship at residency nung naghain siya ng Certificate of Candidacy pero hindi raw ito kinwestiyon. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Garcia, ang paghahain ng counter affidavit ni Go ay nangangahulugang kinikilala niya ang jurisdiction ng COMELEC. Ngayon, maaari na raw nilang i-terminate ang preliminary investigation at pumunta sa resolusyon ng issue. Bukod kay Go, mayroon ding 5 dating kandidato sa pagkaalkalde at opisyal ng barangay na sinampahan din nila ng kasong misrepresentation. 3 magpipinsan laban sa 2 magkaibigan ang nagsuntukan sa Makati City. Ang punot dulo raw ng gulo dahil lang nakursunadahan. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Pinusasan at pinadapa ng mga pulis ang 3 lalaking magpipinsan matapos masangkot sa sapakan sa bahagi ng JP Rizal Avenue sa Makati City kagabi. Kaaway nila ang 2 magkaibigang lalaking residente ng Barangay Olympia. Ayon sa nakakita, pinagtulungan ng magpipinsan ang isa sa 2 lalaki. Pinag-aabol po, pinagsusuntok. Tapos hindi po masiyan yung isa. Dumating na po yung mga pulis. Yung isa po bumawi pa rin po na suntok. Kaya alam po, 3 lang po nahulo kasi tumakbo po yung isa. Isinakay sa service ng barangay ang magpipinsan habang pinamedical ang magkaibigan. Kwento ng isa sa mga magpipinsan, bibili lang siya ng alak para sa birthday party ng kanilang kaanak. Nakursunadahan daw siya ng 2 magkaibigan na nagiinuman din sa daanan. Ako yung pinagtulungan nila. Ang dami kong hawa talagang tama. Dumudungo nga yung ilong ko kanina eh. Iwan ko sa kanila, basta binaka na lang ako nilang binanatan eh.
Dito na lang daw rumesbak ang mga pinsan ng bumili ng alak, pati ang birthday celebrant na damay sa gulo. Inaalam pa ng barangay kung sino ba talagang pasimuno ng away. Pero ayon sa barangay, may sugat sa muka at may black eye ang isa sa magkaibigan. Sa ngayon, hiling ng lalaking may birthday na kasamang inaresto. Sana maayos lang to. Susubukan naman ng barangay na pag-ayusin ang magkabilang panig. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Kalaboso ang dalawang lalaki matapos magpaputok ng baril sa Ermita, Maynila. Ang isa sa mga suspect, dating pulis. Nagbabalik si Dave Abuel. Pumasok kayo rito sa loob ng private property, okay? Napasugod ang mga pulis sa private property na ito sa Arquisa Street, Ermita, Maynila noong Martes ng gabi. Nakatanggap kasi sila ng report na may nagpaputok doon ng baril. Ang lalaking pinusasan, nakipagmatigasan at hinamon pa ang mga pulis na patunayang siya nga ang salarin. Ito po yung hinahanap naming baril. Nasa ilalim po ng sasakyan. Nang halugugin ang buong lugar, dito na natunto ng isang kalibre 45 baril sa ilalim ng isang sasakyan. Agad namang sinuri ng mga pulis kung kargado ba ng bala ang baril. Pinasok pala muna nila sa dog food. Tingin ng mga otoridad, inilagay muna ng lalaki sa dog food ang baril bago tuluyang itinago sa ilalim ng sasakyan. Dahil agad na isumbong ang nangyari, naaresto si alias Lad na napag-alamang dating pulis at sinasabing nagpaputok ng baril. At si alias Leo na pumigil sa mga pulis ng pasukin ng lugar. Base sa investigasyon, caretaker ang dalawa sa nasabing lugar pero hindi pa tukoy kung bakit nagpaputok ng baril si alias Lad. Si alias Lad na isang 46 years old ay dating miyembro ito ng PNP SAP at ito ay nasa AWOL status noong 2011 pa. Nalaman natin itong alias Leo na ito ay may dati na rin itong kaso na paglabag rin sa RA 10591 o illegal possession of firearms at miyembro ito ng Sputnik Gang. Isa sa ilalim sa forensic examination ng nakuhang baril. Inaalam na rin kung meron ba itong kaukulang papeles. Na-recover din ng ilang baso ng bala sa lugar. Sa ngayon, nakakulong ng dalawa sa Ermita Police Station. Maharap sa mga reklamong illegal possession of firearms at indiscriminate firing si alias Lad. Habang obstruction of justice naman ang kakaharapin ni alias Leo. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Pasadahan na natin ang showbiz updates ngayong Huwebes. Big winner sa katatapos lang na MTV Video Music Awards o VMAs, ang pop superstar na si Taylor Swift. Ang kanya namang kaibigang si Katy Perry, wagi ng Video Vanguard Award. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Sweeping it like Taylor Swift. Big winner si Tay-Tay sa kakatapos lang na 40th MTV Video Music Awards o VMAs. 7 awards kabilang ang top prizes katulad ng Artist of the Year ang nauwi ng pop superstar. Pinakahumakot ang collab song nila ni Post Malone na Fortnite. Sa kanyang pagtanggap ng award, may pa-shoutout pa si Taylor sa kanyang ever-supportive boyfriend na si Travis Kelce. When I would finish a take and I'd say cut and we'd be done with that take, I would always just hear like someone like cheering and like woo, like from across the studio where we were shooting it, and that one person was my boyfriend Travis. Highlight din ng event ang performances. Gaya na lang ni K-pop super idol Lisa na wagi bilang Best K-pop. Nag-work naman ang Good Luck Babe ni Chapel Rowan dahil siyang itananghal na Best New Artist. Legit na out of this world naman ang paandar ni Sabrina Carpenter na winner din sa kanyang Espresso na Song of the Year. Think about me every night, oh, is it that sweet I can say you can't sleep, baby, I know that's espresso. Pero kung pasabog na performance lang din, make way for the one and only Katy Perry.
Sa kanya ibinigay ang isa sa pinakamataas na award na binibigay ng MTV sa isang artist, ang Video Vanguard Award. Give it up for our newest Video Vanguard, Catherine Hudson, Katy Perry. Thank you so much to MTV for believing in my weirdness from day one and for helping artists extend their worlds beyond a song. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi ako naniniwala. Sa loob ng 10 taon, hindi nagbago ang datos. Pagdating sa paramihan ng selfie na kinukuha araw-araw, Pinoy pa rin ang numero 1. Ba't tayo lang ba yung lahi na gano'n ka gwapong-gwapo o gandang-ganda sa mga sarili? Parang napakatagal na kasi ng 2014, ano? Sa dami ng mga nangyari sa mundo. Pero 2014 ang tinaguriang Year of the Selfie. Dahil sa milyong-milyong hashtags at ayon mismo sa Twitter, nung hindi pa ito ginawang X ng isang siraulong bilyonaryo. 2014 din ito dineklara bilang salita ng taon ayon sa isang institute sa loob ng UP. At kaysa 2024 ayon sa Google Search. Surprise, surprise, Pilipinas pa rin daw ang selfie capital ng buong mundo. Pero yung ating hilig sa pag-selfie ang naging batayan ni BBM para palampasin na lang daw ang mga larawang ito. We are the selfie capital of the world, di ba? Hindi nag-selfie. Na ikinainis ng marami. Dahil kung walang konteksto ay akalain mo raw na lakad lang ng mga tropa papuntang Binondo para mag-food trip. Imbes sa patunay na arestado na ang isa sa most wanted sa Pilipinas. Ikaw talaga. Kung walang konteksto, akalain mo bang ito ay presentasyon ng isang nahuling pugante at hindi meet and greet sa isang celebrity? Kaninong kasalanan ba to? Kanino mga kamera nga ba ang pinangkuha? Sinong hindi mo na nag-isip bago in-upload? Dahil ba sa sobrang excited? Kasi nga, pictures or it didn't happen? Kasi proud lang sa achievement? Ikaw talaga. Pero anong achievement kaya? Sino bang nakahuli? Sila ba o Indonesian police? Kaninong kasalanan ba kung bakit nakatakas pa sa ibang bansa ang puganting mayora? Alam ba natin kung nagsiselfie souvenir din yung mga Indonesian na nakahuli sa kanya? Pero hindi ba dapat matagal nating tinanggap na noon pa lang nagbago na ang ating kultura at matagal na rin nag-iba ang tingin natin sa kung ano ang formal at kung ano ang informal. Dahil kung selfie lang din ang pag-uusapan, hindi lang naman eksklusibo sa lahing Pinoy yan. Maging mga world leaders ngayon ay sumiselfie rin. At ang mga gantong pagkakataon daw kasi ang nagpapakita na sila ay mga tao rin. Normal. Kaya nating lahat. Kahit na ang dating pinakamakapangyarihang pinuno sa planeta ng bansang isa sa mga pinakamaraming armas nuklear sa isang nuclear arms summit, ay nag-flash ng peace sign. Itong pinakamatataas sa mga leader ng simbahan. Noon, sila ba ay mga alagad ng metal? O ginawa lang ang makalumang senyas para sa I love you? Maari nga. Nagkaroon na ng malaking pagbabago ng pananaw sa decorum o yung kawastuhan ng asal. Sa formalidad, lalo na sa mga pinakamatataas na leader sa politika. Kahit gaano katinding mga diktador nga, mga tao rin pala. May bibihirang pasampol pa nga ang kinatatakutang Soviet leader noong 1950s na mahigit 6 na milyon ang ipinapatay si Joseph Stalin. 1950s pa lamang. Nauna na yata sa kay Nesty Petesio sa pag-flash nitong Shaka. Dami niya pinapatay. Pero kung diktadurya lang din ang usapan, kumusta na kaya itong mga table tennis athletes mula North Korea na nahaharap daw sa matinding parusa dahil sa kanilang pakikipag-selfie sa mga mortal na kaaway na South Koreans? Buhay pa kaya sila ngayon o ginawang kimchi na? Dahil sa totoo lang, 50 years from now, kung wala kang kaalam-alam sa mga nangyayari sa politika sa Pilipinas noong 2024, sino sa dalawang ito, sinong muka ang mas pagtitiwalaan mo? Ang mukang to? O ang mukhang ito? O baka naman ang mga galawang ganito ay bahagi pa rin ng malawakang arsenal ng
espionage skills ng pinaniniwala ang espiya ng China, kasama na ang husay sa pagsisinungaling at pag-iwas sa mga tanong ng mga makukulit na senador. Kakapikong ka na, ha? At kala natin ay kawaisayan lang, pero sa totoo lang ay ginangaratan niya na lang ang mahabang kamay ng batas. At napakahirap iugnay ng cute na ganito sa kalupitang ganito. O baka naman likas sa masayahin lang talaga si Ate Alice mo. Ikaw talaga. At automatic na ang gantong posing niya pag nakatutok ang camera. Masyado kang pa-cute eh. Ikaw talaga. Nga naman, alam nga naman, karerin pa niya talaga ang magmukhang kriminal. Mas okay ba pag nakasimangot? O kung ayaw mong kawaii, pwede rin magpormang ninja. Kasi nga naman, meron bang batas na nagsasabing bawal gumiti sa mugshot? Itong lalaki sa Texas, nagdemanda noon matapos siyang sakalin dahil hindi niya mapigilang mapangiti sa mugshot. Kasi nga naman, isang ngiti lang ang susi sa instant kagandahan. Di ba sabi nila, smile and the world smiles with you. Kaya ano mas nakakasindak? Ito o ito? Mamili ka. Anong mas nakakasindak? Ito o ito? Ikaw talaga. What's up mga kapatid? Pasok na din sa finals ng 2024 PVL Invitational Conference ang Signal HD Spikers pagkatapos talunin ang Kurashiki Ablaze. Down 7-9 sa huling set, nakahanap pa ng paraan ng HD Spikers makuha ang momentum at mapanalo 15-11. Nagpakawala si MJ Perez ng 36 points on 34 attacks habang steady as always si Don Makandili katindig sa kanyang 27 excellent sets. Nagbabakbakan naman ngayon ang finalist Signal at Creamline Cool Smashers pagkatapos ng laban. Maaaring makuha ng Signal ang kanilang kauna-unahang championship or mapanalo naman ng Creamline ang kauna-unahang Grand Slam sa Pro Philippine Volleyball. Aasa uli ang Signal kina Perez at Makandili katindig habang hahanap ng puntos ang Creamline galing kay returning Gemma Galanza. Sa ibang sports news, ni-recognize ni President Bongbong Marcos ang 6 na Paralympians na kakauwi lang galing Paris. Winelcome sila mismo ng presidente sa kanilang meet and greet sa Malacanang Palace. Inaward na ng presidential citation ang kada atleta kasama ng 1 million pesos each. Present sina Cindy Asusano, Agustina Bantilok, Elaine Ganapin, Gerald Mangliwan, Ernie Gawilan at Angel Otto. At yan ang mga pandiin ng sports news today. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kinumpirma na ni Queen of All Media Chris Aquino ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Sa kanyang latest post, nagpasalamat siya sa buhos ng malasakit at suporta sa kanya. Anya, nagdesisyon siyang umuwi na ng Pilipinas para sa kanyang chemotherapy. Inamin niya rin kailangan niya ang pananalig ng kanyang mga kapatid, kaanak at mga pinagkakatiwalaang team of doctors. Sabi pa ni Chris, ang kanyang dating battle to improve health, ngayon ay laban na raw para sa kanyang buhay. Diin niya, bawal sumuko at tuloy lang ang laban. Last July lang nang mabanggit ni Bimbi na uuwi na nga for good sa bansa si Chris. Kasunod ito ng mahabang gamutan sa Amerika dahil sa marami niyang autoimmune diseases. At yan ang showbiz updates natin today. Ako po, si Maui David. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.